verse, but atong dunganan sa pagbasa ni. No? Let's read it together. Revelation chapter 1 verse 20. Are you ready? Okay, atong dunganan sa pagbasa. Ready, go. The mystery of the 7 stars which thou sawest in the right hand, and the 7 golden candlesticks. 7 stars are the angel of the 7 churches, and the 7 candlestick which thou sawest are the 7 churches. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for these people, Lord. They came back to the church building to continue sa among pagsimba, Ginoo. Lord, I pray that you will bless your word, O God. Bless our hearts this morning, this afternoon. Nga ikaw, Ginoo, magdasig sa matag usa kanamo. Nga among masabtan, Lord, nga unsa ka importante ang matag local church, ang nga magsiga kami, mahimo kaming kahayag sa among lugar o gani nagadepende sa among kinabuhi. Lord, i-bless ang imong pulong karon. Wala ko'y mahimo kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. The message this afternoon, let God shine through the local churches. Now, let God shine in our lives by being established in His candlestick, the local church. Doon na ba ito picture? Hama na nga itong picture number 1. Okay, that's a lighthouse. Okay, so ang atong church, mura ka candlestick or a lampstand of the lighthouse. Kahayag ni sa atong lugar. O muna akong pag-ampo, mga higson ko sa Ginoo, that our church become a candlestick. Kahayag ni sa atong lugar. So na nahitabo din ni nga rampant ang kawat sa atong church. Ang kawatan di na mahadlok. O dunay ato mga church staff, pingon sila pastor, sobra naman na sila pastor. Kada gabi naman mga awat, ato lang yung panggarotihon. Ingko ayaw lang yung tao ninyo, pagilabti na inyo lang abugon. Kay mamatay na diya sa church, maunsa ang atong maguba ang atong testimonyo. Salamat ko nga ni undang na sila, no? Og kini nga tong gisulti dinhi maigsoon ko sa Ginoo. Christ symbolized the local churches as candlesticks or a lampstand of a lighthouse. Kana yun nakita. No, nga atong ipakita ang atong kahayag para maestablisar ang atong church, no? Pag kasave na ako, ang akong ngalan sa among lugar, nausab ang akong apelido. Sana ilang tawag na ko, Bado, anak ni Lulong. Yan, na-save ko, nagsimba na ko, ingon sila, si Bado ba kanang Baptist? There was sometimes, because of our appellation to the church, our names, mausab, ingon ta, Baptist. Amo salingan sa una, dito pa mi sa baybay. Diyang nagtanaw ko sa iyang listahan, dito ko nagpalit, nakita ko sa iyang notebook, iyang gibutang dito, Baptist, nagpalit o Coke, walay basiyo, wala giuli. Pag uli na ko, kami may Baptist dito sa ilang Santos. Ako nga kinsay nagpalit dito Coke nga wala giuli, iuli ninyo, kaya iyang gibutang dito, o sa kalendaryo din niya gibutang. Baptist, nagpalit og Coke, ang basiyo, wala giuli. Diba, ang atong ngalan mausab? People, they know that you are a Baptist, you are belong to the Church of God. May igsoon ko sa Ginoo mo na atong ginabasa dinhi. Now, gusto sa Ginoo nga it's nga mahimutang kahayag as a church. And Christ symbolized local churches as a candlesticks or a lampstand of a lighthouse. Ang local churches, mura ni siya lampstand or a lighthouse. Now, how God can shine in our lives by being on the candlestick. Number 1, God shine through our good works in the church. Now, every members of the church represents
your local church, where you belong. Now, ang atong church din nga local church, PBBC, Pigkarangan Bible Baptist Church. So kung wa pa mo makatanaw sa atong sa Facebook, sa atong mga wali, i-type na ninyo pbbc.tubod, no? Naada ang atong mga record sa atong mga wali by services, morning and afternoon. Well, God shine through our good works in the church. Every members of the church represents your local church. Gidala nato ang pangalan sa atong church. Now, our light of good works can shine when we are on a candlestick, the local church. They were the light of the world. Amen? Ang atong church, suga ni sa atong lugar. Kaya doon ay mga tao nga nang kinahanglan sila nga luwason. Mga igsoon ko sa Ginoo, the people will believe the gospel. They will know that we are God's people. Our church is a true church of God when they will see our good works. If doon ay kausaban sa atong kinabuhi, sa diha nga na Kristohanon ta, muna importante kayo nga naman, pastor, kinahanglan tagkahayag, kay daghan sa mga tao nga kinahanglan sila nga makakita sa kahayag. Because nagpuyo sila ng kalibutan na the dark world, itom kayo, wa sila kabalo unsay tinuod nga kamatuoran. Kanyo ipakita ang picture sa nalunod, say? Daghang mga tao sa atong palibot, wa pa sila ma-save. They are perished. They need to be saved. Na if our church, dili makita nila ang good works sa mga Kristohanon. Now, these people did not believe the gospel. Na in Matthew chapter 5, verse 14 to 16, you are the light of the world. Kahayag ta sa kalibutan. Every church members is the light of the world. Our church is the light of the world. A city that sit on a hill cannot be hid. Verse 15, neither do men light a candle and put it under the basel, but own a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which in heaven. Kung makita lang nila ang atong maayong binuhatan, they will see Christ sa atong church, sa atong kinabuhi. Amen? Inautunta after you got saved, doon ay kausaban sa imong kinabuhi. Sauna kawatan ka, karon dili na. Sauna libakira ka, karon dili na. Amen? Now, maigsoon ko sa Ginoo, if our church walay kahayag, dili makita ang maayong buhat, this church is good for nothing. Right? That church cannot win souls because the power of God dili magtrabaho sa kinabuhi sa matag usa ka tawo. Maigsoon ko sa Ginoo, we need to love people. We need to love souls. We need to makita sa mga tao ang atong pagmahal, ang atong compassion sa mga kalag. Before we get saved, we are living in darkness, but now we are in the light of this world. Maybe some of you, grabe ang inyong kinabuhi. Puno sa bisyo ang inyong kinabuhi. Palahubog mo, chicks tirada mo, cats tirada, unsa pa diya. Sa unsa man ang chicks tirada, pastor, kanang mamatay na lang chicks ba, di kaingon. Chicks tirada gyapon na, napoy grabe gyud manguyab. Sa una nakuyog ko guan yang people nato, kuyog mi sa Cebu. Sa airport palandaan, nitapad na sa dalaga. Ako sa gipangutana, nagkuyog ta diri. Nganong gibiyaan man ko nimo, nitapad jigaan ng babay diya. Sa tapad-tapad lang, pastor ba? Tiyaw mo ka na. Iko ayaw na, Kristohanon na ta. Basig ka mo, mga Kristohanon, mao gyapon yung una-una. Dili makita si Kristo sa inyong kinabuhi. Kung musulti, walay klaro, puro butbut. Maigsoon ko sa Ginoo, we need Christ makita sa atong kinabuhi. We need see our good works, they glorify the Father.
Ilang mutuo sila, they seek Christ in sa atong kinabuhi. Ang mga tao baya, di na sila mubasag Bible. Ang uban, di mo tuog Bible. Pero makita nila ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi. They will believe the Bible. They will accept the Lord Jesus Christ. Di mo tuo sila sa mayong balita ug maluwas sila. In Ephesians chapter 5 verse 8 to 11, for you were sometimes darkness. So na, ngit-ngit kay atong kinabuhi. But now are you light in the Lord. Walk as children of light. Christian, walk as children of light. Amen? Inautunta nga atong kinabuhi, dili na pareha sa una. So na sugarol ta kayo. So na palahubog ta kayo. O ba ninyo mga Kristohanon, magtanaw ko ninyo, murag sa una yun, murag tanaw ko, mga palahubog yun mo. O saya kung inom ni si Lito Fernandez Lit, sa una no, palahubog ka, kusog ka mo inom, isa, tuba ra pastor. And verse 9, for the fruit of the Spirit is all goodness. Amen? If you are saved, the fruit of the Spirit of God is goodness and righteousness and truth, tinuod, dili but. Verse 10, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Gibisitahan ko gahapon. Gahapon ba to? Ang ako unta siyang plano niya, kay, dili ta parehag relihiyon niya, pero pastor gahapon siya, pero dili baptist. Kaya akong ni haponon ba, paniudtuhon sa balay. Naunsa bang iyang kuyog? Grabe mag-short. Iya ko na itong apo. Makita na kong igot-igot. Nakaingon ko, busy kayo ko, tagaan talang kaguan, kaya maison ko sa Ginoo. Hinauton ta nga, Kristohano na ka. Ayaw pag kinabuhi, sama sa kalibutan. Because you need your light to shine. Makita sa mga tao. Naunsaw man nila pagkaluwas, sila nag-short o pinapuok, magpinapuok po ka. Naunsa na makarong panahon na crisis na yun. Kay ang karsunis gihimo ng panty sa babae. Maong pero panty. Nag-ana na ba? Inato ta mga Kristohanon, dili na taingunana. Amen? Nga naman, because they need to see the Lord Jesus Christ sa atong kinabuhi nga nausab na ta. Sa una rato. Amen? Sa una bayot ka, karon di na. Kasi ka mo ha, isa pastor, di makot 60 rada, unsa di ka? Di mako ganahag 6, so sama di ganahan nimo. Kanang dakog lawas na, labaw na. Sala din ni pastor, ngagikan pa maginis akong pagkabata. Hey, God can change you. I will change. Unsay nani mo, that's wickedness. Iampo na siguro. I know God can change you. And you become a real man. Amen? Ayaw mo pag binuang diha. Now, proving what is acceptable unto the Lord. Imong tanaw, nung sa acceptable nga to sa Ginoo. In verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. That's very clear. No compromise. Sa una mag-shortcut, pinapuo, karon di na. Sa una laway ka, mo istorya, karon di na. Amen? Sa una mo inom kag bahal, karon di na. Sa pastor, kung tamis, okay ra? Ayaw na lang. Doon na bita tatay membro, bago pa na save. Nakakita sila sa mga Kristohanon nga mo inog tuba, nga walay tungog. Kanang tuba ba nga walay tungog? Nag-inom sila. Niya, bago pa man siya na save. Isa pwede rin mag-inom, ana. Wa man itungog, brad. Tamis man eh. Niya, nangita sila. Wa na magikunoy tamis nga to ba? Nagpalit sila bahal. Hantod, na-report ako, pastor, si Kuan pastor, grabe gimpula, grabe inog to ba? Akong ipangutan na, brad. Ayaw na pag-inog to ba? Isa, abi man ako, pastor, okay ra? Kay daghan magog mag-inom og tuba nga kanang walay tungog. Undang na mo ana oy.
Muna'y kinaingnan, kadugan, mangita mong tandway. Ha? Pwede naman ako mo inom ang pagkuhan ng way tungog. Pero siguro basig mangita na kakadadlaw. Ha? Nga naman maigsoon ko sa Ginoo. Because our church, gusto sa Ginoo, makita ang kahayag sa atong iglesia. Sa una pala away, tadi na ta pala away karon. Amen? Mapailubon ta ka ang Diyos dili niya panalanginan kanang mga mapahitason. Amen? Nung una lasinggiro tayo, ngayon hindi na. Nung una bisyoso tayo, ngayon hindi na. Nung una magnanakaw tayo, ngayon hindi na. Bakit kailangan, nganong kinanglan makita sa mga tao ang atong kahayag sa atong church? Because people need to be saved. Because they are living in darkness. Kung mawala ka sa dagat, you need somebody who will light the candle aron dili ka malaglag sa dagat. Wa ka kabalo ang daplin, ang kilid niya, ngit-ngit kayo. Kinahanglan kang kahayag ang mga tao na sila sa kangit-ngit, na sila sa kahayag. They need to be saved. Siya, mingon ang Iglesia ni Cristo, siya tinuod. Mingon ng usa, siya tinuod. Nung sila kitsa kay tinuod, no? Apan sa diyang makita sila sa kahayag, maigsoon ko sa Ginoo, they will believe the Lord Jesus Christ, o lang ilang dawaton si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Aron makatultol sila dito sa usa ka safe nga lugar. There are lots of people, they don't know the truth, they don't know the right way going to heaven, but when they see your good works, they will glorify our Father and they will be saved because we lighted them on this very dark world. Doon kay ato silang gipakitaan sa kahayag, nakita nila si Kristo sa atong ginabuhi. Lots of people, they are lost. They don't know where is the right way going to heaven. If they will see our good works, they will believe the gospel. Bahalag ilaron ta, basta di lang ta mangilad. Amen? Bahalag dunay mangutang nato, niili tabayran, basta di lang ta mangutang, nga di ta mubayad. Amen? Basig na mo yung mga kaguran nga inyong giuslan, nga wa ninyo giuli sa inyong silingan. Basig na mo yung mga gamit sa balay, nga wa ninyo giuli, nya nagunahuna mo nga inyong silingan, nakalimot, pero kabalo inyong silingan, nga sikag pangulam, dili ka mubaya, di ka muuli. And that neighbors, they will not believe the gospel. And they will go to hell because of your life. Think about that. Now, Christian, we must be careful sa atong mga loved ones, sa atong mga parente, sa atong mga silingan, sa atong kinabuhi, sa atong kinaiya, because we want them nga sila atong madala diya sa tiilan sa Ginoo. Every soul is precious in the sight of God. Kung dili pa lang tungod sa kalag, ambot lang, di ko gusto magpastor. Kung dili pa tungod sa kalag, I don't want to travel to preach the gospel. But because of souls, willing kita muabot nga discomfort sa atong kinabuhi because of the preaching of the gospel. Nagtana ako ganina before ko nianin diri sa Haiti. Gubot kayo ng ilang lugar. Salamat ko ng atong missionary na kalakaw na. Ito na sa Dominican Republic. Si missionary Leni Pontecha. Kitay nag-send out niya. So, ba't doon na patay usa ka missionary dito nga nabili? I don't know, doon na pa'y lain. There's one missionary, Filipino missionary, si Juanito, I don't know kung nakagawas na ba siya. Because di sa kagawas sa Haiti, grabe kagubot sa Haiti. Everyday, daghang kidnapon. Grabe, ripon, atakon sa mga gang. Walay balaod dito sa Haiti kay pwede ang pulis sa mga gangster. Doon ay usa ka Pilipino dito. Kaanhin na ba niya sa atong church? Marag nakaanhin na. Dili sa kalakaw, tuwag ka doon sa gi-adapt nga Haitians. Duhab siguro to ka bata. Siya na'y nailhan nga papa o sila na'y nailhan nga ginikanan. Karon dil walay dokumento ang bata. Number one problem, walay dokumento ang bata. So ilang ibilin, di cannot afford ng mga gagmay pa nga mga bata.
Sila giila nga mama ug papa kay nagdako na silang balay ikan sa puya pa dito na ilang giamuma. Second problem, usaon nila pag-adto nila sa border. Nga imposible kayo dili sila makidnap diya sa dalan palang daan. Tan-aw nagnabay mga foreigners diya sa dalan niya dakpon ka. Ako dito ko sa Haiti, 30 kape ng akong bodyguard. I asked the pastor, it is necessary? He said, yes. Dinhi kong tan-aw kay karong usaden, foreigner ka, kay ito man sila, mga negro man, kidnapon ka. Pero mahigsoon ko sa Ginoo, because of the gospel, dito sila, let's pray for them. Ang Ginoo protektar kanila. While we are here in our place, mahigsoon ko sa Ginoo, we enjoy the freedom to hear the word of God. Nga magsimba ta, dito problema sila kayo. Pero salamat na doon ay mga tao, they're willing to die for the sake of the gospel. Muna sa atong kinabuhi, dili ay nautunta nga makita si Kristo sa atong kinabuhi. Jesus said, you are the light of the world, you are the light of your neighbors. They will see Jesus in your life if they will see your good works. Let our good works must be for all men, but especially for the household of faith, the church. In Galatians chapter 6 verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Kung natay oportunidad at mohimo tagmaayo ngadto sa mga tao, especially unto them who are of the household of faith. Salamat ko sa akong asawa nga doon namin nga ilhan nga mga tao din sa pigkarangan that they persecuted us. They don't like us. Ganing sometimes they are cause of, sa atong problema, usahay. But sa diyan, naghatag namin pinaskuhan sa mga neighbors, ningon siya, apilan lang nato ni, oy. That's good. Amen? Love your neighbors. Love your enemy. Not only those people nga dili members sa church, bisan pag diha sa membro sa church nga murag kontra nimo. Ingon sa pulong sa Ginoo, let us do good unto all men, na especially unto them who are in the household of faith, labi na membro sa church. Amen? Amen mo? Muna dito mag-away din para makita si Kristo sa atong kinabuhi. Bahalag awayon ka mo, ay lang mo pangaway. Now, if there is opportunity to show kindness to our fellow members in the local church, we will do kindness to them. Ato silang himuag maayo. Doon ay nanawag na ako. Nanawag siya. Because he knows that man is persecuted me so much. And he's my friend. And then he said, Pastor, ako ning dawaton? Iko, yes. Accept him as your guest in the house. Nga naman, mga igsoon ko sa Ginoo, dili ta magdumot. Amen? Labi ng Kristohanon, Pastor, kabalo pa lang ka, unsa iyang gibuhat nako. Hey, forget about that. Ang importante nga you do kindness to them. Because it is the command of God aron ta makita si Kristo sa atong kinabuhi. Ayaw pagdumot. Ang Ginoo di mag-bless nimo kung magdumot ka. No? If there is an opportunity to show kindness to our fellow members in the local church, we will show kindness to them. We will help one another as a church members. Dili ta magaway-away sa church para makita ang kahayag ni Kristo sa atong church. Usahay ang cause sa away. Usa man, Pastor? Usahay cause sa away ninyo? Utang. Kung dunay mangutang ninyo nga members sa church members, paminaw mo ha, nagay mangutang ninyo nga church members, tawagi sa ko ninyo, before mo mangutang. Pastor, manangid ko ninyo, Pastor, di mo mangutang ko kay usahay makagubot na sa church. Labi na magripa-ripa. Ayaw mo pagripa-ripa itaon sa church ay. Pila na gyud. Daghang makasing-kasing nga nasamaran, nag-away, naglalis, nagripa.
Usay kuyawan sad ko basta mga church members magbakas. Usay magbakas. Partner og negosyo ba? Ako silang giingnan. Magpartner lang mo basta apil ko. Kay ang pastor mao nay mag pacify bang anang oo ayaw na ana kay kung maggubot mo ako'y mutapal para di mag-away. Amen ba? Wala na mo amen man. Ayaw mo pangutang sa mga members nga di mo munanghid nako ha. Ayaw po mo papautang kundi mo man gawas og bugas ra utang alam niyo gamay ra man na. Pero kwarta na ganing ayaw. Kaya di mo mag-away. Kaya na po yung mga Kristuhan magsigig pangutang nga di mo bayad na magubota. Amen? Kung dili sila kabayad iampo lang sa Ginoo. Inang Ginoo, Lord, wa man ni siya kabayad. Ako lang yung paninglan, Lord, kung kuhan, pero di lang ako awayon. Pero ikaw na lang yung makabalo, Ginoo, mo bayad. Amen ba? Kasi mangutang mo ha, Ginoo inyong pabayron. Ha? Naman di ta gusto nga ang diri sa church, mawala ang, di makita si Kristo, di nga iglesia, kung mag-away ta. O sa may gi-awayan nyo, tabi? Kung mag-aaway mo, nagamoy Kristohanon nga di mo ganahan sa gisulti, ayaw nyo i-post sa Facebook. Amen? Wala gimoy buot ana, oy. Wala, magsulat mo sa Facebook, mandaot mo tao, pwede mo mapriso ana. Demanda anak mo ana, ebidensya na ninyo. Pastor, wa man ko ganahi sa iyang gisulti. Ampo lang sa Ginoo. Dito iyak sa Ginoo. Dito sa imong room, isulti na sa Ginoo ang imong kasuko, ang imong kalagot sa Ginoo, di ba? Ang Ginoo mag-comfort nimo. O ang Ginoo labaw sa tanan magpanalangin nimo. In 1 John chapter 4 verse 20, if a man say I love God and hateth his brother, he is a liar. Or he that loveth not his brother whom he hath not seen, how can love God whom he hath not seen? May gaya ka nahigugma ka sa imong igsoon niya, naglagot. Yung kang nahigugma ka sa Ginoo, pero naglagot ka sa Ginoo, but na wa ka mahigugma sa Ginoo. Isod na nang mahigugmaon na nang wa makita, ang imong igsoon, makita na nimo. So, ang Diyos, mag-bless ka nato kung ato ning mahimo. No, there's no perfect Christian. There's no perfect church. I will tell you this, but we need to love one another. Amen? Di ta ma-envy sa uban. And then number 2, God shine through our governance in the church. Una, ang Diyos mo, ang Diyos makita sa atong local church, mahimo ni siyang kahayag kung ang makita sa mga tao ang atong good works. Number 2, God shine through our governance in the church. Our good church governance is radiance of God's light through the church. Unbelievers are despising some churches because of bad governance of corruption in the church. Ato na dunggan karon na naay mga pastor na priso. That's corruption of the church. Leaders acting as Lord as requires their members to a blind submission. It's a cultic governance of the church. I don't believe in blind submission to your pastor. You follow your pastor according to the Word of God. Amen? Sundo nato ang leader. Kung takita nato nga sakto siya, yes. Kung magsupak-supak ka sa pastor, o niya ang pastor nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, bunalan ka sa Ginoo. Pero kung tanaw ninyo sayop na ayang gihimo, suguon na mo papusil, ayaw. Amen? Ay prisugid mo na. Leaders must live in a holy lives. Paul said, follow me as I follow Christ. Amen? You need to follow your leaders as they follow Christ. Kung sayop na, ayang sa una doon nagisugo kong pastor, sa una, ina ko niya. Di pa ko pastor, ina niya. Tiskini, tawagini. Naunsa, ipaaway man ta. Wala na pulong sa Ginoo. Amen? Kung sugoon ta mo, ino na mo, suntukan na, ino na ko sa Rini. Rini, sulungan na. Pagtanaw ni Rini, nga di na nakabubuton sa Ginoo,
Di na angayan nato nga maulawan ang atong simbahan yana. Amen? Kaya hapit na ba ko mag-retire? Pero di ko mag-retire pangalagad sa Ginoo. As a pastor lang, akong isulti ninyo, kung mahimo, 5 years na lang. 5 years na lang ba? 6 years, dahil 6 years. 6 years na lang. Now, importante kayo, we know the Word of God. What is in the Word of God? Dili ta cultic. We have our own Bible. Every Christian, we have the Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit, dili lang nasa pastor. We need to follow the pastor. We need to love the pastors. As long as they follow the Lord. Now, our good church governance include this following: submission to the leader. Kung sa pakiro mo, sa isulti sa pastor, sa wayo ninyo, bisag ang pastor na ning kamot siya, nga madasig ta nga mga lagad sa Ginoo, mga abig ug kalag. Bunalan mo sa Ginoo niya na, submit to the leader, to the pastor. Hebrews 13:17, obey them that have rule over you, and submit yourself for the watch of your souls, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Di na makaayo na to. No, kung ang pastor mo yun siya mag-soul winning ta, magdala tag bisita, salamat ninyo. Many of you are responding sa akong pagsugyot, sa akong pagdasig atong December 24 nga magdala tag bisita. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo, ang Diyos magapanalangin ninyo. If our pastor encourages us to invite visitors, we will do it to support his program. If you have mission program, support your pastor. Doon ay simbahan nga ngit-ngit ba, ngit-ngit. Dili kayo daghag suga. So, nag-meeting ang mga deacons, ingon ang pastor, kinahanglan ta og sandelier. Kailan mo sandelier? Wala mo kaila. Og sandelier. And then the deacons is voting. Kinsay mo sugot nga magpalit og sandelier. Ang uban, ingon sila, nga magpalit magitag sandelier. Nga mahal man na. Doon na po isa kadiko, nitindog siya. Ang atong problema, suga. Nga magpalit matag sandelier. Wala siya kailaw og sandelier. Kailan mo sandelier? Suga ba? Suga. Suko ang dikon, kaya wasa kailaw ng sandelier. Siya nga naman mo magkuama mo, magpalit matag sandelier nga atong gikinahanglan suga. Kasabot mo? Mo kasabot dayo ay. Now remembrance, submission to the leader. Number 2, remembrance of the leader. In Hebrews chapter 13, verse 7, the Bible says, remember them which have rule over you. Remember ba? Remember. Yun yung bang hinumduman. Who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the aim of their conversation. Birthday ba sa pastor? Kay akong ginahuna ba? Ako sa una di ko ganahan mo dawat mo na ko mahatag mo birthday gift, pero karon mo dawat nako ha. Ganahan sa nako na ninyo. Kay ingko kung ang mapastor niya diri dili unya negosyante. May lag si Rindel o si GR. Kuya Juan si Rindel kaya okay ra nila. Unyag dili. Makaingon siya paitag kay na pastor ko speak karangan ang mga tao diha. Wa gid maanad og tabang sa pastor oy. Kay katumagong ilang pastor sa una dato manggod to. Dapat maanad ta og care sa pastor. Amen? Ako na ginigiwala ninyo ha. Ingon na si Rini siya. Pwede ra day panyo pastor. Kung saan na akong gipangayo auto nga panyo raman. Awi min ako kinahanglan mahal. No, hindi na importante. Ang importante, na-remember ninyo. Amen? Doon ay pastor nga, ang iyang support 14 years, wag yun, yung salary ba? Wag yun increase, nagwali siya. Siya, nasuko na sa member, kaya 10 years, wala increase na yung salary. Usa ka libo rang buwan, siya usa ka libo, 7 ka bukyang anak. Wali siya, ingon siya. Church, this is my last message. I'm going to resign tomorrow. Kay wa mo'y pagtagad sa inyong pastor. Ana siya.
Ang akong t-shirt, bagong lipunan pa ni, bagong lipunan pa, oh. May Marcos naman noon karon, arang-arang na lang. Resign ako ugma. Hilom kay mga members ba? Pag ugma, hinahinay, pagkatapos sa service, hinahinay gawas sa mga members, hinahinay gawas. Naiusan ni duol niya sa, Pastor, sa dili pa ka mo uli, pwede ako ka-invite maniud to ta. Isa naman ay, kung di pastor, na itulyukan, isa, naday kay kwarta. Isa, pastor, kuyog sila. Pagkauna nila dito, ingon din ang member, Pastor, mag-retire na bi ako. Sunod si Mana. Tagaan ko sa company og 10 million. Unya akong ihatag ang sa simbahan tithes 1 million. Nya maghatag pag og love offering 1 million. Nya maghatag og love gift sa pastor 500,000. Sayang nga pastor no. Mag-retire na maday ka. Nanok kay den pastor gid ba? Ay pastor gid siya. Unsa mag-retire? Wa ka klaro ato ga joke raman to. Mo na akong kakuyawan ba nga wala mo maana, duwa ta mo mawalihi. Wala ako na mong gi-prepare daan. Ako ba mingon sila? Ano mag-ingon ka pastor nga muundang na ka, ma-discourage po na uban. Oy, ay mo ka-discourage oy. Unsa man yung gilagaran? Ang tao, Ginoo. Ginoo. Amen? Ay kita tanan mamatay ta. Una di ko gusto nga muundang ko pagka-pastor, patay na ko. Dapat makita tapa mo. Amen ba? Kana ba? Gidaghan ang ni-amen. Lain nagi pastor sunod si Mana. Amen? So remember your leader. Remember the man of God. Pray for them. Love their families. Ayaw niyo tabagag libak ayang pamilya. Kung ang pastor doon ay gihimo nga daotan, just silent. Ang Ginoo ray mubunal niya. Just silent. Kay wa tay daganan ni ana. Now, number 3, last, God shines through our giving for mission in the church. O na, God shines through our good works in the church. Ipaubot-ubot po na in the church. Kay mura nawa na po noon. Dili ba napita? I-forward po ba ka na in the church. Number 2, God shines through our governance. Dapat ang pastor tarong sa kinabuhi. Dapat ang pastor dili siya palaaway. Amen? Dapat ang pastor inyong gisuportahan, inyong girespetuhan para makita ang atong church, ang kahayag sa atong church. Yeah, kanang among church gadako, kanang among pastor gadako lang na iyang tiyan. Dapat amo ng pastor, amen? Ingon si Jima bitan ako nga dili ka magbatah ka lagsuot. Oy. Kay ang imo biyang mga member, inyo tong pastor siya dili. Iko mo ba? Kay say matintat tagsuot ka ng kuan lang ba? Nang natural lang pero dili pa ko pwede po nga mo sakay kung aeroplano mag long sleeve ko ingon ani. No, kay wa po ko maana dani. And then number 3, God shine through our giving for mission in the church. Amen? Kani nga church na mahimo ni siyang kahayag sa tibuo kalibutan sa diha nga maghatag ta, nagsuporta sa misyon. Amen? Kani nga atong church, pagsugod pa lang nato, mga imposible kayong gihimo sa Ginoo. Katong atong building diri pa, pila gasto to 4 million. Bisag tanang income sa isilbi during the time, dili pa igo. Itukod niya to. Pero God, He gives miracles. Natukod na to. Amen? 1 year ba to? Just 1 year. Ang atong gastuan is, huwag ko masayip, nga 20M plus. Lakip ng mga aircon, lakip na tanan. Lakip na itong mga bangko. Pero amazing. That's by the grace of God. By the power of God. That's the miracles of God. That's God's blessing. Because it's God's promise nga kung maghatag ta sa misyon, iyatang panalanginan. It is giving to comply God's command. In Mark 16:15, and it said unto them, Go ye into the whole world and preach the gospel to every creature. It is God's command to every churches.
We need to preach the gospel into the whole world. Pero di nato na mahimo kung kita'y maglakaw, magwali. Daghan kayo, luag kayo ang tibuok kalibutan. Magtanaw ko sa mapa, mayon ko sa kong wife die. Daghan pa kayong mga missionaries nga wa na to maadtui. Daghan pa kayo sila usay maghan kay mangimbitar na ko every month, every year, pero ako in missionaries, sorry, I cannot, no, di na ko na mahimo nga dunganon ta mo. Lisod na mo kaayo sa usa ka katuig, mga ka-14 ko mulakaw, mga tuko sa gawas, wala ko'y mahimong trabaho. Diba? But they need to be, challenged nga makita ta, madasig sa ta, maigsoon ko sa Ginoo. But by giving your faith promise offering, samara, nga nakahimo ta sa pagwali sa tibuok kalibutan by partnering them. Amen? Doon na tayo suportahan sa UK, sa America, sa Central America, sa Africa, sa Asia. Oh, salamat sa Ginoo. And that's the reason why God is going to bless us. He will bless us more and more because it is God's promise. It was an offering that a local church can obey the Great Commission. Now letter B, it's a giving with promise. Amen? If you are giving, if you are part of giving of faith promise offering, to God be the glory, our church, mas dako ang atong ginapadala kaysa atong gigamit nga income diri sa church. To God be the glory. Apan maigsoon ko sa Ginoo, wa ta mabankrupt. God, He blesses so much. Why? Kay ang Diyos mutuman siya sa iyang saan. In Luke 6:30, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give unto your bosom, for with the same measure that you made, with all it shall be measured to you again. Kung naghatag ka sa imong faith promise offering, dili ka mabankrupt. Ang Diyos magapanalangin nimo, ang Diyos magauswag kanimo. Ako nang nasulayan. Ay, dili ko mahadlok pagsulti nini, pag-preach nini. Why? Because I experience the power of God to bless me when I do sacrifice in my giving. And 2 Corinthians chapter 9 verse 6, but this I say, he which sow it sparingly shall reap also sparingly, and which sow it bountifully shall reap also bountifully. Our giving for mission is just like a sowing the seed to the ground. Your future harvest nagdepende sa imong gihatag karon. Ug unsa ka sa una, mao na imong giani karon. Ug unsa imong unahan, mao na imong resulta sa imong buhaton karon. Amen? Now, Christian, hinaoton ta. Kamong taga SLB nga nagtrabaho sa SLB, ang uban ninyo, pertigin nyong gahiag yung kaayo tudluan sa pulong sa Ginoo. That's the reason why we remain poor and become poorer and poorer, because our mindset, gusto ta kitay mo dawat. Hey, if you want to be blessed by God, give, sacrifice for the Lord's work. Maigsoon ko sa Ginoo, wala mo magsakripisyo, dili para nako, nga para akong ipalit o gunsa diya, auto, ipalit ako. No, you sacrifice for mission. Every peso is accounted. O atong gibantayan ang atong kwarta nga atong mapadala sa mga missionaries. Now, if you stop giving seed to the ground, you will stop harvesting in the future. I will not be ashamed preaching about the promises of God. That God, He is faithful to His promise. I experienced the faithfulness of God when I give for mission. I started, sa akong testimonyo, inyo na nadungog. Ang akong negosyo, nagsugod lang the very small capital. I started about 500 pesos. Salamat ko sa Ginoo. Ang Ginoo, faithful siya. God will shine in our church. Every members of the church will give a sacrifice for mission. Kining atong church, makita, mahimo siyang kahayag, una sa tanan, balik day, una sa tanan, hama tong imong kuan. Number one. Kung magpakita ta sa atong maayong buhat. Number 2, ihatag na lang tanan. Number 2, dimiritan man kanako karon ba? Number 2, ikadua, ang governance sa atong church. What it means,
Dapat ang pastor magtarong, iampo nato ni atong mga assistant pastor, iampo ko ninyo. No? Nga kamo, ang inyong mga pastors, ang inyong pastor naglakaw sa kabubuton sa Ginoo, nagkinabuhi nga balaan, nya kamo inyong gisuportahan ng pastors. Ang number 3, pinaagi sa atong paghatag sa atong mission offering. Kanang mga missionaries nga atong ginasuportahan, ini kadawat nila sa support, nag-pray na sila ninyo. Ilang gimension ang atong church. Una, importante kayo what church you belong. Because if the church nga naa ka mo na belong, they are not mission-minded, they don't care about other people. Ang ilalang care kanang nasa kwarta sa local church, I don't think so that God will bless the church. But if the heart of the church is mission, that mission, kana nga work, kana nga church, giamuma sa Ginoo. Og makita na sa matag membro sa church, nga ang Ginoo mo bless niya na nga church, spiritually and financially. And that's the promise of God. Let God shine through our local church by doing good works. God will shine in our lives by good governance of our local church, in supporting and loving our pastor, in his family, and helping other in our church. Our church will shine, every members of the church, if we will give and sacrifice for mission. Wala ta mag-sacrifice para sa atong church lang, no? Nag-sacrifice ta para sa mga tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo. O daghang salamat. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much to God sa imong pulong. Ako nagpray o God nga ikaw mag-bless ni adto. Tabangi kami Ginoo nga among masabtan. Ang kining among church and every local churches imong like a lampstand sama usa ka lighthouse. Lord, himuha kining among church diri sa among lugar, diri sa Pigkarangan. Kining church sa Pigkarangan Bible Baptist Church may mugkahayag dinhi sa among lugar. Not only this barangay, also in the town of Tubot, in the province of Lanao del Norte, even in Mindanao, even in Philippines, bisat sa tibuo kalibutan Ginoo, by supporting our missionaries. Lord, wala gid mi mahimo kung wala ka. Lord, help you people of God. Atong mga tao Ginoo nga nagsacrifice sila sa paghatag silang faith promise offering, silang ikanapulo. Lord, i-bless sila og dugang this year. Lord, ako nagpray ni atong mga Kristohanon Ginoo nga they're struggling sa ilang panginabuhi. Lord, bless them. Lord, ako nagpray nga makasabot sila Ginoo. Unsa ka importante kayo nga amo kang unahon. Ang among ibutang among pagtuo diya kanimo. Nga di mi mahadlok mosunod diya kanimo by giving our tithes and our offerings for mission. Lord, help us, O God, every members of this church, Lord, protect their families. Lord, protect their livelihoods, their businesses, ang ilang makabtangan, Ginoo. Lord, encourage them to follow you. Give them faith, O God. Lord, salamat sa imong pulong. Tanang kong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Okay, kadyot